Hello, magandang umaga po mga ma'am and sir, mga kabayan, no? So, ngayong araw, pag-usapan natin yung issue ng right of way kasi may mga nag-comment, may mga ilan lang nag-comment at nag-message din ng message about dun sa issue niya sa right of way. At ang sabi ni kabayan, na ipit na daw yung property nila at wala na silang malabasan dahil nabenta na ng dating may-ari yung bakanting lupang dinadaanan nila papunta sa kalsada. Ngayon, ang tanong, saan sila dadaan or mabibigyan ba sila ng right of way at paano daw ang proseso? So, ganito po yan, ma'am sir, no, kabayan. Sa right of way po, sa acquisition ng right of way, kapag yung lote mo o yung lupa mo o yung bahay mo is napalibutan na ng mga private properties na at wala ka ng ibang madaanan, inuobliga po ng batas na mabigyan ka ng right of way doon po sa pinakamalapit na public road. Halimbawa po, tatlong property yung nakapaikot sa'yo. Doon sa tatlong property na yon, aling property po ang pinakamalapit na lagusan palabas sa public road o sa kalsada. Doon po kayo ngayon kukuha ng right of way. Ang pagkuha naman po ng right of way, hindi po kayo ang mamimili. Yun po sa may-ari ng lupa, depende po sa kung aling parte ng lupa niya ang may pinakamaliit na impact. Halimbawa, hindi pwedeng sa gitna dadaan, dapat lang sa gilid, yung mga ganon. At kung halimbawa po, hindi po kayo bibigyan, sabi ng may-ari ng lupa, ay hindi ka pwedeng dumaan dito, private property na to. Pwede mong ilapit po ito sa barangay na nakakasakop po sa inyo at doon po magkaroon ng barangay conciliation o doon po pag-uusapan yung issue. Ngayon, kung hindi malutas ni Kapitan, kasi si Kapitan dapat siya yung unang lulutas sa mga ganyang issue sa loob ng sakupan niya, kasi si Kapitan, alam naman natin na pag sinabing barangay captain, mas powerful pa yan kay mayor, governor o sa presidente, kasi si Kapitan, na-execute niya yung 3 branches of government, yung legislative, judiciary, and executive, kasi siya ang gumagawa ng ordinansya, siya nagpapatupad, siya nag-execute, etc. So kapag hindi nalutas ni Kapitan at hindi kayo napagkasundo, doon ka magfa-file ng enforcement of right of way sa korte. Pero mas mahabang proseso po yun. Pero ang resulta pa rin doon, mabibigyan ka pa rin ng right of way kasi yung korte ang maglalabas ng order, magsasabi doon sa may-ari ng lupa na dapat mong daanan, lagusan na, oy, ganito, bigyan mo siya ng right of way. Pero dapat pong isipin, kabayan, na ang pagbibigay ng right of way, ang pag-acquire mo ng right of way, pag-request mo ng right of way ng daanan ay hindi po yun libre, ano? May bayad po yun, just compensation, tinatawag nila. Depende po sa value or current market value ng lupa sa area nyo, no? So ayan po, part nga po ng trabaho ko ngayon as land acquisition supervisor sa isang real estate developer. Marami na rin kaming ina-acquire na right of way, pero iba po yung ano namin, iba po yung strategy namin sa pag-acquire ng right of way, unlike po sa mga private individual lots na actually parang mas madali, kumbaga, kasi maliit na portion lang naman yung kukunin mong right of way. Basta yun po ang idea, kung saan kang pinakamalapit na public road o kalsada, doon po kayo kukuha ng right of way at hindi po ito libre. May bayad po ito. At depende rin, may mga right of way din kasi na temporary, depende sa pagkasunduan. May mga terms and condition, mayroon namang perpetual right of way, ibig sabihin pangmatagalan. Ngayon, kung nakakuha ka ng perpetual right of way, ibig sabihin pag perpetual, from the word perpetual, parang permanent na yan, pangmatagalan na yan, ano ang gagawin para makasiguro na hindi magka-problema sa mga susunod na henerasyon, kabayan? Gagawin mo is pupunta ka po sa ipa-annotate mo po ito sa titulo. Itatatak nila yung right of way na nakuha mo doon sa likod ng titulo or doon sa RD para po nakatatak na yung particular na sukat ng lupa na yon is ibinigay na sa'yo na lagusan papunta sa kalsada. It's your right of way. So, yun po, sana po naliwanagan tayo. At sa mga susunod nating video, susubukan kong sagutin naman yung ibang tanong pa ng mga kabayan natin tungkol sa iba't ibang issue nila sa kanilang lupain, sa kanilang lupa at sa kanilang mga nabenta at nabiling lupa. So, yan po. At sana nakatulong. And mag-follow and subscribe lang po para sa mga upcoming videos natin.
tungkol sa iba't ibang problema po sa lupa, bahay, and real estate properties. Ayan lang po. Magandang araw.